Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Tayo po ay dumako muli sa huling Miyerkules ng buwan na ito, ng September. At tunay po na napakabilis nga ng panahon. 91 days na lang at Pasko na. At 97 days na lang at bagong taon na po, 2025 na. Pero salamat sa Panginoon sapagkat sa kabila nga po na napakabilis ng mga araw, ng mga linggo at mga buwan na lumilipas, matatapos na ang 2024, makikita po natin ang patuloy na patnubay, paggabay, pangunguna, pagtuturo at katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Totoo po na ang dahilan kung bakit po na andito pa tayo ngayon, buhay pa tayo, malalakas, nakakapakinig ng salita ng Diyos, yan po ay dahil sa kabutihan, sa biyaya, sa katapatan at sa pagtugon ng Panginoon sa atin pong mga panalangin. At salamat din sa matyaga na pagtuturo ng Panginoon sa atin, buhat po sa kanyang salita. Kaya ngayong gabi mga kapatid, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Proverbs chapter 18, verse 24. Proverbs 18:24, ang sabi po dito, "A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami nagpupurit nagpapasalamat sapagkat tunay po na ang inyong biyaya, ang inyo po Panginoong mga pagpapala sa amin ay walang sawa na inyo pong ipinagkakaloob. Salamat po sapagkat lagi namin itong nararanasan, lagi namin Panginoon itong nararamdaman na natatanggap Panginoon. At sa amin pong pag-aaral ng inyong salita, nawa ay patuloy na magbigay ito ng inspirasyon sa amin, patuloy na magbigay ng katatagan ng aming pananampalataya. Lalo na po at malapit ng matapos ang taong ito, nawa po ay yung natitirang araw na lamang po ay gugulin namin sa pagtupad Panginoon ng inyong kalooban. Nawa Panginoon ang salita mo ang magbigay sa amin ng liwanag at gabay sa mga darating na mga araw, linggo at buwan at taon ng amin po mga buhay. Kaya samahan na kami sa aming pag-aaral Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bawat araw po ng buhay natin, tayo po ay lumalabas, tayo po ay pumupunta sa school, pumupunta sa trabaho, pupunta tayo sa groceries, para mamili ng mga pangailangan natin. At sa atin pong paggawa nito, sa atin pong paglabas, sa atin pong mga tahanan, ano po kaya ang mga bagay na dapat ay hindi natin malimutan na dalhin? Sapagkat ako po ay maraming nalilimutan parati. Paglalabas po ako ng bahay, minsan ay after few seconds may maaalala ako na nalimutan ko kaya ako ay babalik. At alam niyo po, ayon sa survey, meron pong 4 na mahalagang bagay na dapat nasa sayo bago ka lumabas ng iyong bahay. Dapat hindi mo malimutan ang 4 na bagay na ito. Ang una ay ang cellphone. Kailangan ay may dala tayong cellphone para kung ano man ang mangyari along the way, ay makakatawag po tayo. At sana yung ating cellphone ay may battery at saka may load. And then ang pangalawa ay susi, Kahit anong susi man 'yan, susi man 'yan ng sasakyan, or susi man 'yan ng bahay, or susi 'yan ng halimbawa drawer ng inyong pong office. Dapat po at mahalaga na wag natin itong makalimutan. Ang pangatlo, hindi lamang cellphone, susi, at ang pangatlo, wallet, syempre, or pera. Dapat may dala po tayo nito. Naalala ko ang sabi ng nanay ko, sa amin nung kami po ay mga bata pa, pagka kami lalabas, kami ay aalis ng bahay, ang lagi lang sinasabi, maglagay ka kahit 25 cents sa iyong bulsa. Kasi baka makatisod ka ng paso, wala kang pangbayad. So, ang ibig pong sabihin, baka may bigla kang pangailangan, sa daan, at least meron kang mahuhugot. So, yun po ang pangatlo na kailangan ay meron ka. At ayon din po sa survey, ang pang-apat na dapat ay meron ka sa iyong bag or sa iyong pouch ay hindi lamang cellphone, susi,
pera, at ang panghuli ay mga IDs, no, or identification. Okay? So again, alam natin ang purpose kung bakit na meron tayo mga IDs, no? Para kung halimbawa, at wag naman sana mangyari, may aksidente or halimbawa ay may krimen na nangyari, at least ay itong ID natin ang makakapag-identify, no? At least may identify po tayo through the ID, no? O kaya ay may biglaan na pangyayari na kailangan yung ID, no? Pagka hindi po natin yan dala ay malaking problema, no? Yung ating driver's license, yung ating pong national ID kung meron na po kayo, at iba pa po na mga ID sa office at sa school, no po, napakahalaga po niyan. So, ito po ang mga bagay na hindi dapat mawawala sa atin pong mga gamit or sa atin pong bag, no? Sa atin pong paglalakbay, sa atin pong pag-alis, sa atin pong mga pupuntahan. At sa gabing ito, mga kapatid, meron din pong isang bagay na dapat wag nating kalimutan, dapat meron tayo, no? Sapagkat ito'y kailangan natin, no, sa atin pong paglalakbay sa buhay na ito, no po, sa paglipas ng mga araw, ng mga linggo, buwan, taon. Wag po natin ito kakalimutan, dapat meron tayo nito. At yun po ay walang iba kundi kaibigan. Okay, friends, meron po ba kayo nito? Ilan po ang inyong mga friends? Madali po ba kayong makipagkaibigan or magkaroon ng mga kaibigan? Madali ba kayong i-approach, no? Madali ba kayong kaibiganin? Sa gabing ito, yamang ito po ay malaking bahagi ng atin pong buhay, ay napakahalaga po na malaman natin kung ano ba ang mga qualities. Kailangan po na malaman natin kung ano at kung sino ang dapat natin pong maging kaibigan, sapagkat tinuturo yan po ng Biblia. Dahil sa panahon natin ngayon, marami pong mga fake na friends, no? At alam po natin pagka sinabing mga fake na friends, parang naandyan lang pagka may kailangan, naandyan lang pagka meron tayong naibibigay, di po ba? Pero pagka naubos ng lahat yun, biglang nawawala, biglang hindi na tayo kilala, no? At ang masaklap pa nun, no, ay nagiging kaaway pa natin. Di po ba? So, ngayong gabi, pinamagatan ko po ang atin pong mensahe, the true friend, no? The true friend, ang tunay na kaibigan. Alam niyo po ba kung paano malalaman kung tunay o hindi ang isang kaibigan? At marahil sa gabi ito, kung papipiliin tayo, mas gusto natin yung tunay na kaibigan, yung totoong kaibigan kaysa yung peke. Di po ba? Salamat sa Diyos sapagkat sa pamagitan ng kanyang salita ay makikita natin ang mga qualities or qualifications. Ang mga qualities, ano po, ng isang tunay na kaibigan. At itong mga qualities na ito ay pwede pong ma-develop, no? Hindi lamang sa mga ibang tao, kundi maging sa atin din po na personal na buhay. No po, kung tayo po ay naghahanap ng kaibigan, ay maganda rin po na tingnan natin ang ating mga sarili. Kung nasa atin ba itong mga qualities na ito ng isang tunay na kaibigan. Pwede rin po natin itong maging pamantayan, ano po, para maging isang tunay na kaibigan. So sa gabing ito, dito po sa Proverbs chapter 18, ay makikita po natin na ito ay tinuturo ni King Solomon, ano? At meron po tayong tatlo lamang na makikita na katangian or qualities ng isang tunay na kaibigan. Ito po ay ginawa kong acronym na FAT. Ano po? F-A-T. Marahil yung iba sa atin ay hindi gusto ang ganitong word, no? Pero pagdating po sa kaibigan, no, ay kailangan po natin itong fat friend na sinasabi. Ano po? So, ang una po na makikita natin base sa atin pong talata na ating binasa ngayon dito sa Proverbs chapter 18 verse 24, ang sabi dito, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Gusto ko pong pansinin natin yung second
phrase or second sentence, no? Sabi niyan, but there is a friend who sticks closer than a brother. No, may kaibigan na mas malapit pa, no, mas dikit pa kaysa sa kapatid, no, or kaysa sa mahal sa buhay. At kung oobserbahan natin po ang ating mga kapanahunan, ano po, ay totoo po ito, no? Minsan mas marami pang alam na sikreto yung atin pong mga kaibigan, yung ating mga hindi kaano-ano, hindi natin kamag-anak, no? Hindi natin parents, hindi natin kapatid, no? Kaysa sa kanila, no? Kaysa sa ating mga parents, kaysa sa ating mga kapatid. Mas alam pa ng mga kaibigan natin kung saan tayo tumatambay, kung ano ang hilig nating gawin, kung ano yung ating mga hidden talents, no? Sapagkat mas madalas natin silang nakakasama. Lalo na po sa akin, no, yung mga kapatid ko po ay nasa malalayo na lugar, no po. Ang akin po mga magulang ay nasa langit na pareho. Kaya ang madalas nakasama ko, no po, ay yung mga kaibigan ko na araw-araw ay aking nakikita. At yan po ang katotohanan ng salita ng Panginoon na binanggit dito ni King Solomon. Ano po? Dito nga po sa Proverbs 18 verse 24, no? There is a friend who sticks closer than a brother. So, ano po ang unang quality na makikita natin sa isang tunay na kaibigan? Dito lang po tayo magfo-focus sa salitang who sticks closer than a brother. Yung word na sticks, no? Yung mas malapit, no? Or dumidikit, no? Na higit pa kaysa sa kapatid. So, ang una na makikita po natin na quality ay a true friend is a faithful friend, no? Tapat na kaibigan. Laging naandyan. Kasi yun po ang ibig sabihin ng salitang stick. Laging naandyan, no? Umulan man o umaraw, no? May sakit ka man o wala, no? Ikaw man ay merong naitutulong sa kanya o wala, or marami kang problema, dumadaan ka sa pagsubok, po, meron kang karamdaman, doon mo daw malalaman kung sino yung iyong mga tunay na kaibigan. At yun nga, ang unang quality na dapat tingnan natin sa isang magkalayuman kayo ay hindi nawawala, hindi napuputol yung inyong relationship. Dito po sa Job chapter 2 verses 11 to 13, ito po ang isang halimbawa, no, ng mga faithful friends, no po, ni Job. At alam po natin ang nangyari dito sa chapter 1 at sa chapter 2 na si Job, ano po, ay hinayaan ng Panginoon na bigyan ng dyablo ng karamdaman na subukin ng napakatindi, no po. At yung karamdaman dito sa chapter 2 na binigay ng dyablo ay magkaroon siya ng boils, no, from head to toe, na talagang sobrang irritable, no, at sobrang uncomfortable ng ganitong karamdaman. At pagdating po dito sa Job chapter 2 verses 11 to 13, ganito pinakita ng mga kaibigan ni Job yung kanilang katapatan sa kanya. Ang sabi dito, when Job's three friends, Eliphaz, the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamatite, heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. Okay, napakatindi nitong nangyari kay Job, no? Talagang hirap na hirap, hindi na siya makilala, no, nung tatlo niyang kaibigan. So anong ginawa nung tatlo? No, nag-usap-usap sila, dadalawin nila si Job, i-encourage nila, i-comfort nila. Pero makita nila, talagang na-shock sila, no? Talagang nakakaawa. Siguro talaga ang itsura ni Job, at kaya umiyak sila ng malakas, sinira nila yung kanilang mga damit,
no, bilang pagdadalamhati. At ito, ang sabi dito sa verse 13, then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights, no? Umupo lang, sinamahan lang nila si Job, no, sa kanyang suffering for 7 days and 7 nights. At ang sabi pa dito, no one said a word to him. Okay? Walang nagsalita kasi kumbaga parang hindi siguro nila alam kung anong sasabihin, ano? Kung anong comfort ang pwedeng, kung anong salita ng kaaliwan ang pwede nilang ibigay, ano, kay Job para kahit papaano or kahit konti ay magkaroon siya ng kaginhawahan. Kaya ang ginawa na lang nila, tumahimik na lang sila. At dinamayan, sinamahan, no, si Job sa matinding pagsubok na yon, no, kahirapan na kanyang nararanasan. So makita natin dito, no, nung si Job ay masigla, malakas, walang karamdaman, no, punong-puno ng pagpapala, itong tatlong ito na mga kaibigan ay naandun. At nung siya ay wala na, no, kumbaga wala ng ari-arian, no, wala ng mga anak, maging yung asawa niya ay tinakwil na siya, wala na rin siyang maayos na kalusugan, na andun pa rin ang tatlong kaibigan na ito. For me, no, at for me, these friends were true friends. No po? Ito po ang tunay na kaibigan, mga tapat na kaibigan. Ngayong gabi mga kapatid, meron ka bang mga ganitong mga kaibigan, no, hindi ka iiwan sa kahit anumang sitwasyon, kahit anumang mangyari sa iyo. At ikaw na kaibigan, no, ganito ka pa na kaibigan, ikaw ba'y tapat na kaibigan, no, na hindi ka lamang naandyan pagka masaya, no, may celebration, no, kundi naandyan ka rin, no, pagka merong pagdadalamhati at kahirapan na nararanasan ng iyong kaibigan. If you want to be a true friend, you need to be a faithful friend. Ang sabi sa Proverbs chapter 28, ang sabi sa Proverbs 18 verse 24, there is a friend that sticks closer than a brother. Do you stick closer than a brother? So, yun po ang una na makikita natin na katangian or quality ng isang tunay na kaibigan. He is faithful. No? He or she is a faithful friend. Okay? And then, ang pangalawa na makikita po natin, nakahulugan nitong there is a friend who sticks closer than a brother. Hindi lamang he is a faithful friend, but an available friend. No? He is available. He is, or he or she is always available. No? Kumbaga, lagi siyang naandyan, lagi siyang handang tumulong. No? Yun ang isang kahulugan nung he sticks closer than a brother. Ibig sabihin, lagi siyang naandyan. No? Isang tawag lang, andyan na siya. Di po ba? At yun nga, makikita natin, kung babalikan natin itong talata na binasa natin sa Job chapter 2, makita natin itong mga kaibigan na ito. Ang sabi po dito sa verse 11, when Job's 3 friends, Eliphaz, the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar, the Naamatite, heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. So, pansinin niyo po yung word na they set out from their homes and met together by agreement. Okay? So, nag-usap-usap sila, no? Nagtakda sila ng araw, no? Para pumunta kay Job. Ano po ang ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin, no, kung meron man silang gagawin, pupuntahan, kakausapin ng mga tao, kinancel nila lahat yun. No po? At prioritize nila yung kanilang pagpunta kay Job. At ang isa pa na makita natin doon, 7 days and 7 nights silang umupo, no, with Job. Ang ibig pong sabihin din noon, hindi siya nakipagkita sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. No? Hindi sila nagtrabaho for 7 days. Okay? Gusto nilang ipaalam kay Job, no? Sa panahon na siya ay dumadaan sa ganito katinding pagsubok, we are here, no? We are with you. Hindi ka nag-iisa, no?
We are available. Kung ano man ang kailangan mo, no, na tulong from us, naandito lang kami. We are only maybe 1 foot away from you. Ang ibig sabihin, anytime you call us, andito lang kami. We are available, no? Kinancel namin lahat ng aming mga appointments, no, ng aming mga schedules, sapagkat itong oras na to, itong panahong ito, it's only exclusively for you. Okay? Nakakabilib itong mga kaibigan na ito, ano? Talagang nag-set aside sila ng oras, ng panahon para damayan, no? Para iparamdam kay Job sa kanilang kaibigan that they are available. At yan po ang isang katangian ng tunay na kaibigan. They are always available. So ngayong gabi mga kapatid, ang sabi po ni King Solomon dito sa Proverbs chapter 18 verse 24, there is a friend who sticks closer than a brother. Ang isa pong kahulugan noon ay nung salitang sticks diyan ay available, no? Hindi lamang faithful friend but an available friend. Hindi yung pagka tinawagan mo, no, pagka kinailangan mo ay maraming mga dahilan, no? Maraming mga gagawin. Maraming mga alibis, no? Salamat sa Diyos sapagkat sobrang advanced na ng ating technology, no? Na kahit malayo tayo, pwede po tayong kahit hindi tayo pwedeng magkita-kita face to face, no? Ay meron namang FaceTime, meron namang video call. Na kumbaga ay parang ang lapit mo pa rin. Parang naandyan din sila sa tabi mo, no? Because of this video call. Hindi mo nga lang sila pwedeng hawakan or yakapin, no? Kumparas pagka face to face. Pero yun nga po, no? May mga paraan, no? For us to show that we are always there. So yun po ang makikita po natin na pangalawang katangian ng tunay na kaibigan. Ngayong gabi mga kapatid, ikaw ba ay tunay na kaibigan? Nagawa mo na ba na magsakripisyo, i-cancel lahat ng mga appointments mo just to be there, no, to your friend, lalo na when that friend is in need, no? May nagawa na po ba kayo ng ganito, no po? At may gumawa na rin po ba sa inyo ng ganito, na kinancel ang kanyang mga appointments just to be with you, just to help you, just to make them available for you? Mga kapatid, kung may mga tao na gumagawa sa atin ng ganyan, at kung tayo ginagawa natin ito sa ating mga friends, according po dito sa Proverbs chapter 18 verse 24, you are a friend that stick closer than a brother, no? Those friends, or you yourself, is a true friend. Okay po? So yun po ang pangalawa na makikita natin, no? Nakatangian. Una, a faithful friend. Second, an available friend. And then ang pangatlo, nakahulugan po nitong a friend that sticks closer than a brother. A friend who sticks closer than a brother ay thoughtful friend, no? A thoughtful friend. Isang kaibigan na maalalahanin. Ang ibig sabihin po ng salitang thoughtful dito, yung pinag-isipan muna, yung nag-iisip muna bago kumilos. Hindi yung basta na lang ginagawa yung isang bagay. Paano po natin yan Paano po natin yan i-express? Ganito po. For example, sa atin pong pagsasalita, no? Lalo na sa ating mga kaibigan. Ilan po sa atin dito yung iniisip muna kung ano yung kanyang sasabihin, no? Iniisip muna niya kung makakasakit kaya itong sasabihin ko, makakatulong kaya ito sa kanya, matutuwa kaya siya, mag-aaway kaya kami, or matutulungan kaya itong kaibigan ko pagka sinabi ko ito sa kanya. So, yun po ang ibig sabihin ng thoughtfulness dito.
lahat ng ginagawa mo, pinag-iisipan mo muna. Okay? Ang totoong kahulugan ng thoughtfulness ay yung inisip ka niya, naalala ka niyang bigyan. Kumbaga, ang thoughtfulness ay wala dun sa binigay sa'yo or wala dun sa presyo ng binigay sa'yo, kundi yung naisip niya na bigyan ka, dalhan ka, asikasuhin ka. Yun ang ibig sabihin ng thoughtfulness. At dito po sa Proverbs chapter 18 verse 24, yun po ang isang manifestation. Yun po ang isang kahulugan. Nung sinabi dito ni King Solomon that there is a friend who sticks closer than a brother. Ang ibig sabihin, this friend, no, is thoughtful. He's always thinking kung ano ang makakabuti dito sa kanyang kaibigan. Kaya mas nagiging close, no? Mas nagiging matibay at matatag ang kanilang relationship as a friend. At yan po ang dahilan kung bakit inuutusan tayo ng Panginoon, no? Na laging magsama-sama, no? Laging magkita-kita. Because this is the only way, no po, para ma-express natin yung atin pong thoughtfulness sa atin pong mga kapatiran. No po? Yung talagang mapag-isipan natin kung ano yung ating sasabihin, yung ating gagawin para sa kanila. Ang sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 24, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Ano? Sabi diyan, let us consider, no? Pag-isipan natin, no? Kung paano natin mahihikayat, no, ang bawat isa para magmahalan at gumawa ng mabuti. Ito po ang itsura ng thoughtfulness, no? Yung iniisip mo kung ano yung makakabuti. Yung iniisip mo kung ano ang magbibigay sa kanya ng improvement, no? Hindi yung ang iniisip mo ay paano siya pababagsakin, no? Paano siya masisira. Okay? At yung mga taong ganun ang iniisip, yun po ang mga fake na mga friends. Yun po ang mga hindi tunay na mga kaibigan. At kung may ganun po kayo na nakakasalamuha, ay iwasan po natin. Or wag nating gawing kaibigan sapagkat yun po ang mangyayari. No? Masisira po tayo. Kung babalikan po natin itong Proverbs chapter 18 verse 24, yung first sentence, ano po, makikita natin, a man of many companions may come to ruin, no? Pagka ikaw ay maraming kasama, maraming kaibigan, baka ikaw ay mapasama, no? Sapagkat hindi lahat ng kaibigan natin ang goal or ang iniisip, sapagkat hindi lahat, no, nung inaakala natin na kaibigan ay thoughtful, no? Ano ibig sabihin? Iniisip kung ano ang makakabuti sa atin. At nawayan po ay maging paalala din sa atin, no? Na sa atin pong pakikisalamuha sa mga tao, sa ating pakikipagkaibigan sa mga tao, ang maganda na expression ng friendship ay maging thoughtful, no? Ano ibig sabihin? Isipin mo kung ano ang makakabuti sa bawat encounter. No, ito man ay kakilala mo ng matagal or hindi pa, no? Sapagkat may mga tao tayo na nami-meet na baka yun ang first and last, no? 'Di ba mas maganda na yung impression na iiwan mo ay maganda, no? You were a thoughtful person. Kaya kung sakaling magkita ulit kayo after how many years or kung saan man lugar, yun ang maaalala niya. No, at yun ang ikikwento niya kung sa mga kakilala din niya. So ito po ang tatlo na qualities ng true friend, no po, na makikita natin dito sa Proverbs chapter 18 verse 24 nung sinabi po ni King Solomon that there is a friend who sticks closer
than a brother. Ano po, ang ibig sabihin noong who sticks closer ay he is a faithful friend, an available friend, and a thoughtful friend. Ano po? Pag nakakita po tayo ng mga kaibigan na ganyan, ano po, huwag nating pakawalan yan. Ano po? Yan po ang tunay na mga kaibigan. At nawa, kung makita po natin na hindi po tayo fat friend, no? Sana ito po ang ating pag-aralan sa biyaya ng Diyos, no? Na ma-develop po sa ating pakikipagkaibigan, no? Na tayo po ay maging faithful, available, and a thoughtful friend. Bakit po natin kailangan ito? Sapagkat, yun nga po, bakit po kailangan nating malaman ang mga bagay na ito? No? Bakit kailangan natin malaman ang qualities ng true friend? Una, para tayo ay maging totoong kaibigan. At pangalawa, para makita natin yung mga totoong kaibigan. Sapagkat kung hindi natin ito alam mga kapatid, gaya ng sabi dito sa first phrase, a man of many companions may come into ruin. Kung hindi po tayo conscious, kung hindi natin alam itong mga qualities na ito, baka kung sino-sino lang ang ating samahan, no, kung sino-sino lang ang ating kaibiganin, at maging tayo rin, hindi natin alam kung paano magiging paano makipagkaibigan, na yung atin palang ginagawa, yung kanila palang ginagawa, ay sa halip na mapabuti tayo, ay lalo tayong mapasama. Ang sabi pa po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled, bad company corrupts good character. No? So ito po ang paalala ni Apostol Pablo, no, sa mga Corinthian believers at maging sa atin din, no. Huwag tayo pong maligaw, no. Tandaan natin, bad company, no, o yung mga masama na mga kasamahan, no, it will destroy our good character, no. So kung ikaw nagpipilit kang magpakabuti, nagpipilit ka na sumunod sa Panginoon, kung ang atin pong magiging mga kaibigan ay mga suwail, no, yung mga ayaw sumunod sa Diyos, tayo po ay mahahawahan nila. Kaya mahalaga po na alam natin ang tatlong qualities na ito ng tunay na kaibigan, sapagkat dapat ito po ang ating mga kaibigan, dapat ito po ang mga kinakausap natin, hinihingan ng advice, no? At ito po yung magiging support system natin. Qualities na ito, no? This kind of friendship transcends all relationships, no? Pwede mong maging kaibigan ang parents mo, pwede mong maging kaibigan ang iyong mga anak, pwede mong maging kaibigan ang iyong kapatid, ang iyong mga kamag-anak, ang iyong teacher, ang iyong boss, no? And of course, yung iyong wife, yung iyong girlfriend, boyfriend, husband, no? Kahit sinong ka-relationship mo, pwedeng maging kaibigan, maging true friend, no? You can be faithful, available, and thoughtful friend to them. At alam nyo, pagka ipinakita natin ito sa kanila, yun din po ang ipapakita nila sa atin. Salamat sa Diyos sa salita niya na binigyan tayo ng instruction kung paano tayo magiging totoong kaibigan. No? Remember, we need to be faithful, available, and thoughtful friend. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong salita na amin pong napag-aralan. Salamat po sa lahat ng aspeto ng buhay namin ay meron kang instruction. Lalo na sa friendship, lalo na sa relationship. Anong dapat namin gawin? Anong dapat namin ipakita bilang mga tagasunod mo? Lord, help us to be a true friend. At Lord, bigyan mo rin kami ng mga true friends. Yung mga faithful, available, and thoughtful friends. Panginoon, nawa ang salita mo ay nagpatatag at nagpatibay ng aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon, mag-iingat po tayo, at magandang gabi po sa bawat isa. See you next month.